Susubukan ulit ng Dallas Mavericks na makabalik sa NBA Finals. Kaya naman todo sila sa palakas ng kanilang lineup. Swerte rin sila dahil napunta sa kanila ang first overall pick ng 2025 draft na si Cooper Flagg. At may mga nakuha pa sila nitong off-season. On paper, isa na ang Mavs sa pinakamalakas na koponan ngayon sa Western Conference. So patuloy ang paglakas ng Western Conference. Nandito nga ang mga teams na inaasahan na magkampiyon next season. Isa nga ang Dallas Mavericks sa mga teams na yon. Grabe naman kasi ang lineup. Masasabi natin if healthy lang ang mga star players nila, malayong mararating siguro nitong team na to next season. Napasa kanila na nga ang 18 years old na sinasabing the next big star ng NBA na si Cooper Flagg. Tapos nakuha pa nila sa free agency si D'Angelo Russell. Kaya lang nawala sa kanila si Spencer Dinwiddie. Pero okay din naman ang kapalit na guard na si D'Lo. Posibleng wala kasi si Kyrie sa mga unang buwan ng season. So kailangan talaga ng Mavs ng isang guard. Kapag balik ni Kyrie, magandang backup naman itong si Russell. Yes, kagaya ni Kyrie, ang weakness nila ay ang kanilang depensa. Pero pagdating sa scoring, doon makakatulong itong si D'Lo. Hindi nga lang siya consistent, pero may mga times na i-score ito ng 20 points, 30 points, o 40 points. So hindi naman masama na pick up ito para sa Mavericks. Assuming na healthy ang lahat, ito ang potential starting five ng Dallas Mavericks sa paparating na 2025 to 2026 NBA season. Point guard nila ay si Kyrie Irving. Last season nag-average ito ng 25 points, 5 rebounds at 4 assists. Kung healthy, isa pa rin ito sa pinakamatinik na guards ngayon sa NBA. Napakahirap pa rin itong bantayan one-on-one at napakadelikado kapag clutch time. Shooting guard naman nila ay si Klay Thompson na nag-average last season ng 14 points, 3 rebounds at 2 assists per game. Hindi na siya may tuturing na superstar kagaya ng dati, pero hindi mo pa rin pwedeng iwanan ito sa tres. One of the greatest shooters ever. Small forward naman ay ang rookie na si Cooper Flagg. Sa Duke nag-average ito ng 19 points, 7 rebounds at 4 assists per game. Inaasahan nga na siya ang magiging Rookie of the Year next season, so mataas ang expectations talaga sa kanya. Mapatunayan kaya niya na siya ang sinasabi nilang the next big star. Power forward naman ay si Anthony Davis, ang best player ng team na nag-average ng double-double, 25 points, 11 rebounds at 2 blocks per game. Halimaw itong si Davis, mapa-opensa at depensa at nasa kanyang prime pa ito. Ang inaalala lang talaga ng Mavs dito ay ang kanyang health. Pero kapag healthy, alam naman natin kung gaano kagaling itong si Davis. At ang center naman ay si Daniel Gafford na nag-average last season ng 12 points, 7 rebounds at 2 blocks per game. Napakalakas ng starting five ng Mavericks. Hindi nga lang yan ang problemahin mo sa kanila. Malalim rin ang kanilang bench. Meron pa silang isang big man, rim protector na si Derek Lively, Dwight Powell. Sagana sa mga bigs itong Mavs. Tapos may D'Angelo Russell pa sila, PJ Washington, Caleb Martin at Najee Marshall. Kung magiging healthy lahat ng stars nitong Mavs, I think isa itong threat sa Western Conference. Si AD ay napaka-effective nito kapag napaligiran siya ng mga bigs. Ang mga injuries lang talaga ang posibleng maging problema na naman nitong team na to next season. So yan lang naman mga kabakets. For more NBA content, ilike nyo lang ating video. Mag-subscribe na rin sa JB Buckets.